So domain and range. So basically guys, pag naka-table kasi tsaka naka-ordered pair, madali mo lang mahanap yung domain and range na ito. So for instance, meron tayong table of values. So, kunyari meron kang table of values. Ito yung X, ito yung Y. So let's say meron tayong 1, 2, 3, 4, tsaka 5. Then sa kabila naman, let's say 3, 6, 9, 12, tsaka 15. So pag hinahanap yung domain nito guys, basically itong mga X values natin, siya yung magsiserve as your domain. So ibig sabihin yung domain nito magiging 1, 2, 3, 4, tsaka 5. As for the range, siya yung output. So yun din yung Y value mo na. That is 3, 6, 9, 12, and 15. Pero pag naulit yung number guys, susuot mo lang as 1. Ganun siya ginagawa. Pag naka-table, ganun din yan guys kapag naka-ordered pair. So remember, let's say meron tayong ordered pairs. Like 1, 2, then 3, 4, then 5, 6. So meron kang ordered pairs, set of ordered pairs. So pag ginawa mo yung domain, so basically alam naman natin sa ordered pair meron tayong XY dyan. So X to, yung una, then yung Y. Kung nalito ka pa dyan, pwede mo lagyan ng ganyan. So ngayon, yung domain guys, siya pa rin yung X values. So big meron ka ditong 1, 3, tsaka 5. So yung domain, that is 1, 3, tsaka 5. As for the range, yung Y value. So ito guys, magiging 2, magiging 4, magiging 6. So hindi siya mahirap actually kapag naka-table, pati kapag naka-ordered pair. So basically ito guys, ordered pair din kasi ito na to. Yung 1, partner niya yung 3. So 1, 3 siya, then 2, 6, then 3, 9, tapos 4, 12, then 5, 15. So ganyan yung ginagawa kapag domain range natin. Ngayon, pagdating naman sa graph, actually, pagdating naman sa graphing, kung hindi ka nalilito sa ganito, let's say, meron tayong graph ng linear. So, let's say meron tayong y equals to x. So, pag tinable up values mo to guys, bali ang kakalabasan nito, ganito. That is, nyari, xy. So, let's say sa negative mo tayo mag-start. If x is negative 3, so pag pinlag mo yung negative 3 dito, yung y natin negative 3 din. So, kapag nag-plug ka ng negative 2 sa x natin, ibig sabihin direct na siya na value ng y, is negative 2 rin. So, ibig sabihin yung partner ng negative 3, negative 3 din, then negative 2, negative 2, and so on and so forth. So, magkakaroon ka dito na negative 1, 0, 0, 1, 1, and so on and so forth. So, ngayon, pag in-drop mo naman yan, dahil alam naman natin, ang linear, highest exponent nun, or highest degree nun is 1, and yung graph niya straight line. So, pag ganito naman yung case, pwede mo i-plug. So, kung negative 3 yun, so 1, 2, 3, yung x muna, then downward ka rin, 3 units. So, bali nandito yun. Then, negative 2, dito naman yun, negative 1, 1, then eto, kumbaga, straight line siya papunta doon. So, dahil continuous siya, meron siyang arrow both ends. So, ibig sabihin, indefinite yan. Okay. So, kung hanapin mo yung domain and range using graph, mas madali siya actually. Remember, ito yung x-axis natin. Then, ito yung y-axis natin. Yung horizontal, yung vertical. So, ito yung graph natin na y equals to x. So, kapag hanapin mo yung domain using graph, so, actually, pag wala naman tong denominator, all real numbers yan. So, big sabihin kasi guys, pag domain yung hinahanap mo, titingnan mo tong x-axis. So, kung ito yung x-axis mo, ito yung graph, pababa. Ibig sabihin, habang bumababa to, papunta to ng papunta sa negative numbers or sa negative infinity. Pag din-extend mo to, may negative 4, negative 5, negative 6, and so on and so forth. So, ibig sabihin, pag papunta siyang negative, or yung arrow mapuntang negative, hindi negative pa rin to. Negative infinity siya. Then, pag dinerecha mo siya naman, ibig sabihin, ganito pa guys, kapag domain, yung pagbasa ng graph niyan, left to right. So, pag domain, tingnan mo yung x-axis, left to right to.
So, ito yung left, papunta ka doon. So, alam mo naman kasi arrow, pababa eh. Negative. Then, kapag naman yung, ito naman guys, pag diniretso mo tong arrow mo, tatama ka naman dito sa arrow pa. Wherein, kapag diniretso mo to, papunta ka naman ng positive numbers. So, bali, positive infinity yun. Or, big sabihin, puro real numbers sila. Ganyan siya. Then, ganun din kapag range. Ano ba yung domain? Alam mo na yun, Sir AJ, input. Independent variable. Saman tayong range, guys. Kapag range naman, ito naman guys, this is from bottom to top. So, big sabihin, dito ka titingin sa y-axis. Kung bottom to top, kahit gamitin mo yung ballpen mo, titingnan mo pa rin yung graph mo. So, pag nag-start ka sa bottom, tamaan mo tong arrow. So, remember yung arrow na to guys, papunta to sa baba. Then yung mga numbers sa y-axis, that is puro negative pag nasa baba yung arrow. So, which means, negative infinity pa rin to. Kasi yun yung tatama yung arrow. Then, pag diniretso mo na yung graph mo, tatama siya dito sa arrow na to. So, titignan mo tong arrow, papunta siya sa taas. Then, dahil bottom to top ka, yung numbers sa pataas na ito na y-axis mo, is positive numbers. So, kapag positive numbers yun, positive infinity kasi infinite yun eh. So, bali maging ganito yung tsura niya. Ito yung domain range niya pag graph. Gets? Pero kapag nakaganto siya guys, actually pag walang restriction, real numbers yan. So, katulad ng linear, yun lang. Linear. Pero may mga cases na ganda. Number 4. Then, para hindi ka malito, dapat marunong ka mag-graph ng mga function. So, meron tayo dun guys. Kasi dalawa lang yun. Huwag na. So, let's say meron tayong y is equals to square root of x. So, kapag square root of x naman, actually, pwede mo siya i-graph. Or pwede ka gumamit ng table of values naman. So, kunyari, ito naman kasi pag kinuha mo yung domain na ito, equate mo lang eh. Pag square root guys, yung domain yan, equate mo lang yung radicand mo sa greater than or equal to 0. Kapag yung radical sign mo nasa numerator, diyan mo siya ini-equate. Kasi pwede maging 0 yung nasa loob ng square root. Kasi square root ng 0 is 0. Ibig sabihin may value pa rin. So, ngayon, ito yung magiging domain mo. Kumbaga, inequality siya. So, lahat ng numbers, greater than 0 dapat. So, ano yung mga example nun? Pwedeng 0 kasi equal nga siya. Then, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pwedeng ganun. Then, remember guys, kapag yung ganito yung function mo, pwede mo rin yung graph. Pagdating sa range naman, mas maganda ito naka-graph. Or pwede mo siya i-convert into ano? Inverse function. Pero i-graph na lang natin para ma-realize mo kung paano siya ginagawa. Kapag naman ganito yung graph, yung given, square root of x, mother function kasi ito eh. Ito naman, mother function to ng linear. Anyways, ganito yung tsura niyan. Sabihin ganito yung tsura. Ito included. Kasi kami or equal. O ngayon, pag sinabi nating domain, ito siya, diba? Sabi natin, ang titignan natin is yung x-axis. Diba? Ibig sabihin, left to right. So, lagay natin dito. Left, yung domain. Left to right. Sa x-axis. Diba? So, kapag gagamitin mo naman siya using interval notation, ibig sabihin, yung interval notation, ganito yung tsura nun, ha? So, alalahanin ulit natin, na kapag meron tayong shaded sa graph, ibig sabihin yung gagamitin natin dyan is bracket. Ibig sabihin, included. Part ng solution, yung point na yon, yung number na yon, included. Kapag naman nakita ka ng open circle, ang ginagamit naman natin dito is parenthesis. So, ibig sabihin kapag ganito, excluded yan. Then yung mga infinities, positive infinity tsaka negative infinity natin, yung ginagamit naman natin dito is parenthesis din. Ibig sabihin, ito yung makikita mo pag arrows. Makakita ka ng arrow. Okay na, gets na yan. So ngayon meron tayo na ito guys na graph. So hanapin natin domain. Diba sabi natin mag-start tayo sa x-axis. So ito yung x-axis natin. So gamit ka ng ballpen. Ito, left to right. So left,
O, gusto mo kunin may ordered pair neto. So, yung ordered pair neto, guys, that is 0, 0 kasi nasa origin, di ba? 0, 0. Ordered pair niya. Now, ngayon, ano ba yung x dito? Ano yung y? So, ito yung x, ito yung y. Kapag domain, sabi natin x value. Kapag range, yung y. So, ibig sabihin, left to right, tatama siya sa 0. Lagay mo yung 0. Then, pag diniretso natin to, tatama sa arrow. So, sabi natin kapag arrow yung tinamaan, it's either positive infinity or negative infinity. Then, yung symbol na gagamitin mo is ito. So, comma. Dahil yung arrow natin, guys, tumama dito, papunta siya ng positive numbers kasi nasa right siya. So, big sabihin, positive infinity yun. Then, alam natin yung 0 natin is naka-shaded. Big sabihin, gagamit tayo ng bracket. Then yung infinity, ito yung interval notation mo. Pero kung gusto mo siya gawing set builder, magkaroon ka dyan ng x, such that x, yung mga ganon. Pero kapag ito kasi, pwede naman yan eh. Then as for sa range naman, ganun din gagawin mo. So pag sa range, sabi natin, bottom to top. So which means, ito yung bottom natin, tumama sa 0, 0. So 0 yung y natin, then copy mo yung 0. Then pag diniretso mo yung graph mo, tatama ka sa arrow. Wherein yung arrow natin sa y-axis ay di ba titingin? So papataas, ito na papataas, ibig sabihin umangat din yung mga numbers natin sa y-axis. So ibig sabihin, positive infinity rin yan. So yung 0 kasali, pero yung infinity, ganyan. So ganyan siya ginagawa kapag interval notation din sa graph. Then yung ibang function pwede mo yung gawin. Actually may bits ako na ito. Pero ito yung preview niya pag sa graph. So, bottom line, kapag x-axis or domain, left to right pag naka-graph. Pero kung aralin mo yung mga function na ito, madali lang yun.